Hi guys, eto na naman tayo. Ngayon, magre-reveal na tayo ng construction ng Taco na NC2 or Nimrod Sinisa. Ito yung ano natin, yung mga walang design, pero yung construction nito pang high-end. Yan, mga budget meal natin to na ano. Ito yung forearm handle. Yung handle na ginagamit natin, hardwood na imported, Wenge. Tapos itong gamit natin dito is hard rock maple. Yan, i-stained lang natin ng ano to, dark mahogany. Tapos yung ringwork niya, pinagaya yung EC7 ng mesh. Yan o. Yan siya. Yan. Kahit ilang taon yan, hindi nag-uumid yung ginagamit natin na ringwork. Yan. Ito, diretso na siya. Yan o. Bago natin siya lagyan ng pin, bago lagyan ng joint pin na radial block, ito siya o. Pag hindi na siya gumalaw, saka pa natin siya bubutasan. Yan, tingnan nyo mabuti o. Yan. O. Yan, tuwid na tuwid na yan o. Parang hindi siya gumagalaw. Yan. Yan yung joint collar natin o. Black fiber yan o. Yan. Yan, hindi tayo nagtitipid sa materyales. Yan. Para maging solid na solid yung patama. Yan. Ngayon, magbubutas na tayo. Yan. Dito, pag nagbutas tayo, gamit natin dual chuck. Para masigurado nating yung pin natin diretsong-diretso at 0-0 siya. Kumbaga tinatawag na dead center, gitnang-gitna. Yan o. Hindi kasi pwedeng magbubutas tayo ng tabingi yung ano o baluktot man lang. Yan. Yan, sisiguraduhin muna nating sentrado siya. Hindi na natin kailangang lagyan ng dial kasi mararamdaman naman yan eh. Yan. Kaya yan o. Sentradong-sentrado na siya. Pati doon sa ano. Yan. Yan o. Yan. Diretso. Yan, tingnan nyo kung paano tayo maglagay ng ano, ng butas. Tsaka ang pinaka ano rin nito, kapag kinasahan ng mga imported na radial na 38x8 to, 0-0 na siya. Gitnang-gitna, tsaka halos diretso na rin. Hindi na halos siya kailangan i-align. Yan o. Napaka-importante ng joint collar na ano, na matigas, solid, para kapag hinihigpitan natin walang extra higpit, walang extra ikot kasi pag joint collar na is black fiber, walang slide, kaya mararamdaman nyo solid na solid talaga yung patama. Yan. Tingnan nyo mabuti guys yung construction natin kasi iba talaga yung pulidong-pulido yung trabaho. Kasi napakahirap maging player. Pag ampaw yung ginagamit mo, hindi mo magagawa yung lahat ng gusto mong tira. Yan. Tsaka napakadaling magpatulas pag solid yung tako. Madaling pumektos. Yung mga malalayo na persahin, kayang-kaya niya. Yan, tsagain nyo lang panoorin paano yung construction ng tako natin. Yan o. Ito yung paglalagyan na natin ng pin. Yan, dito pa lang malalaman nyo na sentradong-sentrado, tsaka hindi talaga siya tatabingi kasi naka-dual chuck tayo. Tsaka bago natin siya binutasan, sinigurado din natin diretso-diretso yung forearm at handle. Hindi na muna siya gumalaw. Yan. Kasi pag binutasan natin ng palagyan, wala. Pag nilagyan natin ng mga shaft na imported yan, wala sa sentro. Yan, dyan pa lang, malalaman nyo na, sentradong-sentrado. Saka ang hindi sentrado, napakalaking factor sa tira niyan. Pwedeng sumublay ng madali. Lalo na pag malalayo, persahin. Pag tabing yung pin, lamang na yung sablay. Yan o. Diretso talaga siya. Yan. Ngayon, maglalagay naman tayo ng pin. Pakita ko rin sa inyo kung gaano ka diretso yung pin na ilalagay natin.
Bago natin lagyan ng pin, roller muna natin. Pakita natin sa inyo kung gaano siya kadiretso. Yan. Yan o, diretso siya. Oh. Bago siya binutasan ng, bago siya lagyan ng pin, kailangan diretso muna siya. Ayan. Ito pala guys yung hand tap na ginagamit natin para sa radial na 38x10. At ito naman yung request ng customer na radial block. Nag-add lang siya ng panibagong bayad para sa radial na pin na block. Para kakaiba naman. Ayan. Ito yung gamit natin hand tap original. Ayan o. Fit na fit yan sa mga imported na radial. Hindi masikip, hindi maluwag. Talagang sakto-sakto lang talaga siya. Yan. Dito natin sinisigurado na yung tako natin pulidong-pulido para yung player naman na magtitiwala sa atin, sulit na sulit. Mailaro nila solid, hindi sa lengkwang ang patama. Kasi siyempre, magmamoney game ka, sasali ka sa tournament. Sayang. Siyempre, ramdam ko rin yan dahil naglalaro rin ako eh. Pag merong kakaiba sa tako na hindi pwede, wala. Talo na kagad. Ito naman yung ilalagay natin na pin, yung radial pin block. Pwede tayo mag-install ng pin doon sa late machine, pwede rin dito, depende sa pamamaraan nyo yan. Kung anong gustong pamamaraan ng yung maker, depende na yun kung anong gusto nyo, basta importante pulido. Yan, dito diretso yan, papakita ko sa inyo, yan o. Yan, walang kapalag-palag o. Tingnan nyo, yan, kala mo hindi maandar yan o, diretso. Kaya kailangan, bago tayo maglagay ng, siguraduhin din natin yan na diretso yung pin na ilalagay natin. Yan. Ito pa rin yung gamit kong ito pa rin yung gamit kong pandikit sa pin para matibay na matibay. Hindi talaga siya basta-basta malulost thread. Ayan. Thank you pala sa mag-follow, mag-share nung video na to. Nakita nyo naman kung paano natin ginagawa yung tako natin. Ayan. Gaya ng sabi ko, yung iba naglalagay ng pin doon sa late machine. Dito pwede rin. Dito malalaman na kagad yan. Yan mo. Malalaman nyo na kagad kung diretso yung pagkakalagay ng pin dahil ito diretso na kagad siya. Hindi siya sumasalengko. Yan. Yan. Oh. Okay. Yan. Dito isa pa, alamin pa rin natin kung gaano siya kadiretso. Oh, ito pala yung nilagyan natin ng radial block na pin. Pakita natin sa inyo kung gaano kadiretso yung nilagyan natin na pin at saka kung gaano siya kasentro. Kasi itong pinagawa na to, bat lang paglalagyan ng vantage na radial. Yan. Taga-Tugiga raw yung may-ari nito. Ano? Tingnan nyo. Ito yung pin. Ayan o. Ito yung pin. Ayan o. Yan. Oh. Yan. Diretso yan o. Oh, yan. Yan o. Oh. Yan yung dapat para kahit saan imported na shop siya, pasok. Tsaka diretso na rin siya. Sentrado. Yan. Isa pa, salang pa natin dito. Yan. Para siguradong makita nyo kung gaano siya kasentro. Yan o. Yan, kasama pa mismo yung pin yan o. Yan. Yan, akala mo hindi umiikot yan. Umaandar na yan, yan dito. Dito mo tutok yan. Umaandar na yan, pero akala mo hindi umaandar o. Oh. Diba? Ganyan siya kadiretso. Yan o. Yan. Diretso yan o. Oh, yan. Ito na nga pala guys yung maglalagay na tayo ng lagayan ng weight bolt tsaka yung extension bumper. Ayan. Yan. Yan. Sinisigurado nating dead center yung butas para hindi sinasalengkwang yung patama. Ayan o. Diretso siya o. Ayan. Walang kagalaw-galaw yung pin tsaka yung forearm. Yan.
Yan natin malalaman kung diretso-diretso yung tako. Ayan. Oh. Ayan. Ayan siya. Ayan, magbubutas na tayo ng lagay ng extension bumper pang Predator yung lalagay natin. And guys, dito natin masisigurado na sentradong-sentrado yung butas natin. Ayan, oh. Ayan. Ngayon, butas naman tayo ng lagay ng weight bolt para yung weight ng tako adjustable. Ito, ano lang to, budget meal, pero imported material lahat yung ginagamit natin. Yung butt cap, yung kulay itim na yan, yan yung butt cap. Ito naman yung weight bolt na ginagamit natin, naka-allen pa yan, oh. Yan. Para adjustable weight yung ginagawa natin, ano. Yan. Siyempre, butasan ulit natin yan para sa lagayan ng weight bolt. Yan ang napaka-importanting sentradong-sentrado yan kasi kung tabing yung bakal na ilalagay diyan, napakalaking posibilidad na sumablay kayo kahit madali, lalo na yung mga pwersahin sa malalayo. Yan. Kasi kung saan nakatapat yung tabing yung bakal, doon yung papaling ng natin yung tinitira natin, yung pektos natin, pektos tayo sa kabila, tapos yung bakal na weight bolt nakapaling sa kabila, doon pa rin ang punta nun. Kaya magugulat kayo, napakadali isasablay. Kaya yan, titingnan nyo rin dapat yan kung sentrado yung mga nyo. Sentrado yung butas ng bumper, kung sentrado yung lagay ng weight bolt para hindi sumalingkwang yung tira. Yan. Ito yung budget meal pero by the book yung construction. Yan. Pakita ko sa inyo yung ito, tingnan nyo. Yan, naka-black radial pin pa yan. Yan. Tapos, stain lang siya. Hard rock maple na stain ng dark mahogany. Ayan. Tingnan nyo kung gaano kalinis yung pinaka-loob ng lagayan ng natin. Ayan. Ganyan siya kalinis. At malalaman nyo na solid material din yung nakapasok dyan kasi hard rock maple pa rin yan. Puro solid material ginagamit natin yung handle. Wenge. Yan. Wenge yung ginagamit natin na handle para mas solid na solid yung patama. Yan. Ito, maglalagay na tayo ng weight bolt. Ayan, naka-allen pa yan. Ayan, allen screw. Na 1/2 yung sukat ng weight bolt natin. Para sumakto siya ng 19 ounce. Pero pwede nyo pandagdagan, pwede nyo bawasan. Yan ang kagandahan dun. Ganun siya kalinis. Tingnan nyo. Ayan. Ayan. Tingnan nyo. By the book, pati weight bolt natin. Pang high end. Yung construction nitong yung budget meal natin na tako, imported material pa rin siya. Yung construction nito, pa rin, pang high end pa rin, same construction tsaka preparation. Kaya napakasulit niya, Ayan nyo. Lalagay naman tayo ng weight bolt pang Predator. Ay, extension bumper pang Predator. So, lalagay. Tingnan nyo naman yung gaano kalinis yung lagay ng weight bolt at saka yung lagay ng bumper. Yan, parang imported, linis-linis. Ganyan po kalinis yung trabaho natin para para by the book. Ayan. Tapos lock natin ang allen. Ayan. Saka natin tanggalin yung mga Yan, tingnan nyo yung butt cap niya, yan. Yan,
Black fiber yan. Yan, napakalinis, di ba? Ito na pala yung ginawa nating ano, bat ng EC7. EC7 inspired. Ayan, tingnan nyo yung ringwork ko. Ayan, EC7 yan. Ayan, radial black. Tapos naka-genuine leather. Ayan. So, pakita naman natin yung ano, kung gaano siya kadiretso. Ayan. Ayan. Ayan, oh. Ayan, diretso siya, oh. Diba? Saka ito sa pin. Ayan. Paano maglagay ng pin. Ayan, diretso yan, oh. Ayan. 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 Ito yung ano natin, no, bat cap. Yung extension bumper pang Predator. Yan, malinis yan, no. Ito yung ano natin, budget meal pero imported quality. Puro imported din yung materials lahat. Yan. Alam nyo na. Kung hindi pa nakaka-follow, mag-follow na kayo. Thank you.